Magandang hapon mga kapatid. Brother Gomer, bati muna. Ayan, muling tayo po ay bumabati ng maligayang araw ng Sabat, ng hapon, mga kapatid. At ganoon din po sa ating mga manonood dyan sa online. Magandang hapon po at happy Sabat sa inyo. Magandang hapon po. Ako po si Brother Larry Mateo. Meron po akong gustong itatanong sa inyo. I-summarize ko lang muna yung tatlo kong tanong. Yung una, tungkol po ito sa chapter 13 ng Numbers. Ito po yung 12 spies. Ayan yung una. Kasi ang dito sa chapter 13, ang nag-uutos tungkol sa pag-spy doon sa lupang pangako ay ang Panginoon. Nakalagay dito, basahin ko po dito. Chapter 13 ng Numbers. Verse 1, sabi dito, hanggang 2, no? At sinalita ng Panginoon kay Moises na sinasabi, magsugo ka ng mga lalaki na makapaniktik sa lupain ng Kanaan. So ang sinasabi dito, ang Panginoon ang nag-utos kay Moises na magtiktik. Dito binasa ko po sa ating Patriarchs and Prophets, iba naman ang pagkasalaysay dito dahil hindi galing sa Panginoon ang sinasabi dito. Basahin ko po dito. Ang sabi dito, page 34 in Tagalog version. Ito. Ang sabi dito, 11 araw makalipas ang paglisan sa bundok ng Horeb. 456 ito. 11 araw makalipas ang paglisan sa bundok ng Horeb, ang mga Hebreo ay nagkampo sa Kadesh sa ilang ng Paran na hindi malayo sa mga hangganan ng lupang pangako. Dito ay iminungkahi ng bayan na magsugo ng mga tiktik upang suriin ang bansa. So ang nagutos po dito ay ang bayan. Tapos ang bayan na iyon, ang bagay na iyon ay inihayag ni Moises sa Panginoon at sila ay binigyan ng pahintulot. So kumbaga ang kuman hindi galing sa Panginoon bagkus galing doon sa bayan. Samantala dito sa Bible, galing sa Panginoon through Moses. Basa uli yung last part na binasa mo. Nandun yung sagot eh. Dito. Yan. Okay. Dito ay minungkahi ng bayan na magsugo ng mga tiktik upang suriin ang bansa. Ang bagay na iyon ay inihayag ni Moises sa Panginoon at sila ay binigyan ng pahintulot. Yeah. Yan ang sagot natin doon. Pinahintulot ng Panginoon. Kasi maraming ganong kaso sa Bible na kahit na hindi Diyos ang may panukala pero pinapahintulutan. So dito sa pagkakataong ito ay siguro, tika lang basahin ko nga itong magandang, yung mababaw na salin. Yun, tama po yung nasa Patriarchs and Prophets at ganoon din po yung nasa bilang 13. Kasi yung pong kaisipan na talagang tiktikan yung Kanaan ay nanggaling talaga sa kaisipan ng mga Israelita na pinahintulot nga po ng Diyos. At nung siya po ay nagpahintulot, ay yun niyang sinabi niya, kada isang lahi, isang tribo, isang tiktik. Kaya 12 tiktik po yun eh. Mababasa po natin yan sa Deuteronomio. Tingnan po natin yung 1:21. Narito inilagay ng Panginoon ninyong Diyos ang lupain sa harap mo. Sampahin mo, ariin mo, na gaya ng sinalita sa iyo ng Panginoon. Ng Diyos ng iyong mga magulang, huwag kang matakot ni manglupaypay. Sa verse 22, ang sabi diyan, at kayo'y lumapit sa akin, bawat isa sa inyo at nagsabi, tayo'y magsugo ng mga lalaki sa unahan natin upang kanilang kilalanin ang lupain para sa atin at magbigay alam sa atin ng mga daang ating marapat sampahan at ng mga bayang ating daratnin. Sa verse 23, ang mga bagay na iyon ay inakala kong magaling at ako'y kumuha ng 12 lalaki sa inyo na isang lalaki sa bawat lipi. So, kung makikita nyo po rito, na talagang yung idea na puntahan yung lupain ng Kanaan ay talagang galing po sa bayan ng Israel. So, yun po talaga yung nangyari dyan. Kaya doon sa bilang na binabasa na po natin ngayon, ito na nga po yung sinasabi
Kung babalikan niyo po yung Bilang 13 verse 1, ayan na nga po yun. At sinalita ng Panginoon kay Moises na sinasabi, magsugo ka ng mga lalaki na makakapaligtig sa lupain ng Kanaan na aking ibibigay sa mga anak ng Israel. Isang lalaki sa bawat isa sa mga libi na kaya mga magulang ay susuguin ninyo na bawat isa ay prinsipe sa kanila. So, hindi po talaga, yun po talaga ang tama talaga. So, kumbaga, nililinaw lang natin po ngayong hapon na, kumbaga dito sa chapter 13 na ito, mayroon na palang premise ito na sinabi ng bayan na sabihin ng Panginoon kay Moses. So, ang iniisip ko kasi dito, galing mismo sa Panginoon, sabi ko, mag-contradict yung dalawa, di ba? So, mabuti na lang po at ganun pala ang ibig sabihin. Meron ditong gusto ko rin basahin ito. Doon sa Patriarchs and Prophets sa 387, Patriarchs and Prophets din, kaso lang iba yung page diyan sa Tagalog. Sabi rito, it was not God's purpose that they should send men to spy out of the land. Tama yung sinasabi ni Brother Gomer. He had already promised that it was exceedingly good and that he would give it to them. But the people came to Moses and urged that men be sent to examine the land before they went up. The matter was presented before the Lord, and permission was granted. So, tama yun sabi ni Mrs. White dyan, tapos ganoon din dito, na ipinahintulot. Ang original na plano na magpadala ng tiktik ay hindi galing sa Diyos. Pinayagan na lang ito ng Panginoon. So, yun. Ano pa yung ibang tanong mo? Sabi mo? Itong, yung sa social media, talagang palaging nagbibigay talaga ng attention sa akin. Tungkol nga po sa yung larawan. Alam nyo na yun kung sino yun. Subaybayan ko yun eh. So, ako mismo ay nagmumuni-muni sa mga tanong na yan kasi unang-una, may publishing tayo. Kaya ng Bible story, may mga picture ng ating Panginoon. So, gusto ko lang linawin itong chapter 20 ng Exodus kasi, kumbaga, ito yung pinagbatayan niya. Alam ko, maliban sa mayroon siyang sa Spirit of Prophecy na mayroon din siyang quote sa Spirit of Prophecy. So, basahin ko lang po ito ang chapter 20 ng Exodus. Sabi dito, huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan o ng kawangis. Dito siya nagbisa kawangis eh. Kawangis man, larawang kawangis man, na anumang anyong nasa itaas sa langit. So minimin niya yung Panginoon. O nasa ibaba sa lupa o nang nasa tubig sa ilalim ng lupa. Kaya, sabi niya, yung isulat nyo, yung i-picture nyo yung si Jesus. Sa Bible story, ay hindi, parang hindi katanggap-tanggap sa Panginoon kasi inilarawan nyo yung mukha. Hindi naman yun ang larawan ng ating Panginoong Hesus. Kaya hanggang ngayon, nandyan pa rin mga kapatid yung kanyang ano ang maano ninyo dito para maliwanagan yung mga kapatid natin ngayon na nandito ngayon. Actually, yung sa kapatid natin na hanggang ngayon ay hindi tumitigil tungkol sa masama daw paggamit ng picture, ay hindi na siya makakapagbatay dito kasi kung babasahin natin yung talata, kahit anong picture bawal. Kaso sa kanya, yung picture lang ni Jesus ang bawal. So hindi siya nagmamatch dito sa talata. Kasi, ang sabi diyan, huwag kang gagawa para sa larawang inanyuan ng kawangis man anumang anyong nasa itaas sa langit. O kahit anong picture. O nasa ibaba sa lupa, o nasa tubig, o nasa ilalim ng lupa. Pero pag siya nagpaliwanag, pwede yung ibang picture kay Jesus lang wala. So hindi niya pwede itong gamitin. Kaya wala pong backup ng talata sa Biblia na yung bawal lang na picture kay Jesus. Manapang sinasabi sa Biblia, kahit anong picture bawal. Which is, hindi naman niya nasusunod kasi sa kanya may picture na pwede. Di ba? So ngayon, siguro ang paraan na lang natin ay liwanagin kung ano ang ibig sabihin ng talata. Hindi na sa konteksto niya kasi hindi akma eh. Kay Ellen White, pwede. Pwede yung picture ni Jesus. Sa kanya, hindi. So unique yung kanyang turo. Siya lang ay mayroong ganon o kaya siguro may individual na hindi naman ganon kaingay sa social media. Anyways, karapatan naman nila yon. Pero big sabihin ay hindi po biblical yung kanya. Dahil kung Biblia ang pag-uusapan,
kahit anong wangis, kahit anong anyo sa langit, nasa ibaba sa lupa at sa tubig at sa ilalim ng lupa. Kaya ang atin na lang siguro ang sasagutin, ang aking ano dito, tapos mamaya si Brother Gomer naman, ay ano yung tinutukoy dito sa Exodus? Ano mga kapatid? Kung titingnan po natin, mga kapatid, yung magbabasa tayo ng ibang salin, yung The Living Bible, sa dyan din, The Living Bible, ang sabi po dyan, you may worship no other God than me. Sa verse 4, you shall not make yourselves any idols, no images of animals, birds, or fish. Yan yung sa literal translation sa The Living Bible. So, ibig sabihin, pati yung mga hayop, mga isda, ibon, bawal. So, imagine kung magpapa-stricto tayo at hindi natin aalamin ang konteksto nito. Paano na yung eskwelahan natin? Paano mo sasabihin sa bata, this is a bird. Hindi pupunta sa labas. Ayan, yan yung bird. Ganun. Kasi hindi ka pwedeng magpakita ng picture. Paano mo ipalarawan sa bata yung isda? Ang laking sakit ng ulo. Kaya, hindi ganun ang Diyos, mga kapatid. Hindi ganun kakitid ang plano ng Diyos. May konteksto po siya. Actually, ito po ay naitanong sa akin, hindi ko makalimutan. Mabait naman yung engineer na nagtanong sa akin. Sa isang question answer ng hapon na Sabado ay naubos yun yung time. Doon sa Santiago Sanitarium, yung church na na-invite po ako doon. At nung time na yon ay hindi ko pa tagalaga na research ito gaano, pero after po na niya magtanong ay pinag-aralan ko pong mabuti at doon ko nakita na napakadali lang pala ng sagot. So kung titingnan po ninyo, Deuteronomy chapter 4 verse 16 to 18 sa The Living Bible din. Ang pagkakasabi po dyan, so do not defile yourselves by trying to make a statue of God, an idol, and any form, whether of a man, woman, animal, bird, a small animal that runs along the ground, or a fish. Di pati tao na. So, hindi po dapat natin inuunawa ang talata ng base sa ating kaisipan, mga kapatid. Kaya kung ating pong pag-aaralan mabuti, meron po isang lexicon. Ang any graven image po dito, mga kapatid, ay pesel na ayon sa kanila ay kahit anong larawan nga. Ito, tinan nyo mabuti ha. Totoo po na kahit anong picture sa mga talatang yan ay bawal. Totoo. Kaya lang ang tanong, ano yung konteksto niya? Kasi mahalaga yung kontekst, mga kapatid. Tinan nyo ha. Yung pagkakabanggit po dito sa talatang yan, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko, talatang 3. Magkaugnay yan sa talatang 4. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan, ng kawangis man ng anumang anyong nasa itaas. Saan daw? Anyong nasa itaas sa langit, nasa ibaba sa lupa, nasa tubig, sa ilalim ng lupa. So, ibig sabihin, doon sa pag-aaral ng biblical interpretation, ito ay tinatawag na syntax. Anong rason? Bakit may binanggit na larawan na nasa langit, nasa lupa, tubig, at ilalim ng lupa? So, ibig sabihin, maigagay tayo ng idea na meron itong tinutukoy. So, ang tanong ngayon, saan ba naalipin ang Israel? Saan sila naalipin? Sa Egypt. Ang Egypt po ay napakaraming Diyos-Diyusan. Yan yun. So, tinan niyo po ha. Ito yung pinakita ko kanina nasa lexicon, any graven image. A pagan and material effigy that is worshipped as a presentation or in or deity. So, ibig sabihin, konektado ito sa mga Diyos-Diyusan ng Egypt. So, yung mga picture na yon related sa mga deity doon sa Egypt. Yan. So, ito po yung Diyos-Diyusan ng Egyptian. Okay? Sino po ito? According to ancient Egyptian mythology, si Nut, o kaya Nut ang pronunciation, is a goddess of the sky. Kaya pala, pati larawan ng nasa langit ng tinutukoy, yung Diyos-Diyusan ng Egyptian na meron silang Diyos ng langit. Tingnan po ninyo. Bakit doon sa 10 salot na binigay sa Egypt ay nagdilim yung araw at buwan?
Kasi naniniwala ang Egyptian na may Diyos na nangangasiwa dyan. Pinatunayan ng Diyos na hindi totoo yung Diyos-Diyosan nila. Hindi niya na-control yung pagdilimin ng Diyos yung araw at naging dugo. Wala siyang nagawa. So, ito po yung kahit anong picture niyan, ayaw ng Panginoon na magdadalang mga Israelita. Bakit? Doon na sila pinanganak karamihan doon. Automatic, pag nakita nila yung picture, sasambahin nila yon. Kasi doon sila nasanay. That's why, kahit anong hitsura, kahit drawing, ay ipinagbawal ng Panginoon sa kanila. Kasi nakagis na nila yon, pag nakita nila yon, ay worship nila kahit na simpleng illustration. Yan yon. She was a daughter of Shu, god of vital breath, and his wife Tefnut, goddess of heat. So nakita po natin yung daming mga Diyos-Diyosan nila. Nakita na natin Diyos ng langit daw. Ay ano naman daw yung Diyos ng lupa? Dito rin, nasa Egyptian Museum yan. Sino yan? Si Jib. Jib was believed to be the deity of earth. Bakit nagkaroon ng salot na yung mga hayop at yung mga pananim, kinain ng balang? Paniniwala ng mga Egyptian, mayroong nagkokontrol ng kagubatan. Ayan. Pero wala namang nagawa nung dumating yung balang. Di ba? So, walang kwenta itong Diyos-Diyosan lang si Jib. Yan po yung hitsura ng Diyos-Diyosan ng mga Egyptian. Ganyan nila nilalarawan. At ito pong mga picture na ito ay nandyan, makikita nyo dyan sa ibaba. Ayan, egyptianmuseum.org. Naroon yan, nakapreserve. Ay, paano naman yung Diyos ng tubig? Ito naman itsura niyan, si Nom. Nom also spelled Nemo, ancient Egyptian, god of fertility, associated with water and with procreation. So, ito naman yung Diyos ng tubig. Kaya naging tubig yung dugo. Wala rin nangyari. Hindi totoo yung Diyos-Diyosan ng Egypt. Kaya yung pong mga salot sa Egypt ay hindi basta salot yun, kundi pinakita ng Diyos na yung pinaniniwalaan na lang mga Diyos-Diyosan ay hindi totoo. Yan yung story niyan. Mabuti pa nga yung Babylon, si Nabucodonosor, nahikayat Pero yung Egyptian, hindi. So kaya kabawal-bawalan. Ngayon, Diyos ng ilalim ng tubig, di ba? Inisa-isa natin Meron ding Diyos-Diyosan ang Egyptian ng Diyos ng ilalim ng tubig. Si Osiris. Osiris was the god and chief judge of the underworld. He was also god of vegetation and the annual Nile flood, and was closely associated with death, resurrection, and fertility. Ayan, lahat po yan ay nasa Egyptian Museum. So yung panahon nila ay talagang napakahigpit po na ipinagbabawal ng Panginoon. Wasakin lahat ng Diyos-Diyosan na dala-dala nila. Kasi nga, nawala na sa kanila yung kautusan ng Diyos Doon na sila pinanganak sa Egypt. So nagising na po sila sa mali. Kaya nga sa Ten Commandments, unang-una, yon, huwag magkaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Yon ang kauna-unahan na kailangan mabura ng Panginoon sa isip ng mga Israelita sa panahong yon. So, kung titingnan natin, yung Leviticus 19:1-4, sinalita ng Panginoon kay Moises, sinasabi, salistahin mo sa buong kapisanan ng mga anak ni Israel at sabihin mo sa kanila, kayo'y magpakabanal sapagkat akong Panginoon ninyong Diyos ay banal. Matakot ang bawat isa sa inyo sa kanyang ina at sa kanyang ama at ipangilin ninyo ang aking mga sabat. Ako ang Panginoon ninyong Diyos. Kaya kung titingnan po natin dito, yung nang ibinigay ng Panginoon yung utos ay nung sila ay nakalaya na sa pagkaalipin. At ang sabi po nila sa talatang 4, huwag ninyong babalikan ang mga Diyos-Diyosan, ni huwag kayong gagawa para sa inyo ng mga Diyos na binubo ako ang Panginoon yung Diyos. So nakita nyo, pag mayroon silang picture o drawing, hindi nila maiiwanan. Parang binabalikan lang nila yung maling sistema. At ito po mga kapatid, bakit natin nasasabi na particular ang tinutukoy na pinagbabawal ay mga Diyos-Diyosan ng Ehipto? Paano yung mga ibang larawan sa totoong langit? Tingnan nyo. Dito sa unang hari, 6:23, nagpagawa si Solomon ng kirubin. Talatang 23, at sa sanggunian ay gumawa siya ng 2 kirubin na kahoy
na olibo na bawat isa ay may 10 siko ang taas at 5 siko ang isang pakpak ng kirubin at 5 siko ang kabilang pakpak ng kirubin mula sa dulo ng isang pakpak hanggang sa dulo ng kabila ay 10 siko at ang isang kirubin ay 10 siko. Ang 2 kirubin ay may isang sukat, isang anyo. Ang taas ng kirubin ay may 10 siko at gayon din naman ang isang kirubin. At kanyang inilagay ang mga kirubin sa pinakalooban ng bahay. Anong bahay ito? Templo ito. Templo ni Solomon. At ang mga pakpak ng mga kirubin ay nakabuka na anupat. Ang pakpak ng isa ay dumadaiti sa kabilang panig at ang pakpak ng kalawang kirubin ay dumadaiti sa kabilang panig at ang kanilang mga kabilang pakpak ay nagkadaiti sa gitna ng bahay. Ibig sabihin, yung gano'n kalaki yung templo, bang laki ng picture ng larawan ng kirubin? Ay di ba larawan din sa langit yun? Ay ba't hindi bawal? So ibig sabihin, ang tinutukoy nga sa Exodus ay mga picture ng Diyos-Diyosan ng Egyptian. That time, sariwa, kasi bagong laya, automatic, pag nakita nila yon, hindi nila tuluyang makakalimutan yung Diyos-Diyosan ng mga bansang umalipin sa kanila. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo, Unang Korinto 10:14, kaya mga minamahal ko, magsitakas kayo sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. So, yan po yung tinatawag na context, syntax, at saka historical context doon sa bagay na yon. Ngayon, yung isang kapatid na hanggang ngayon ay wala ring punto yon kasi si Mrs. White, ibigay ko na kay Brother Gomer yung partner. Si Mrs. White nga nagpagawa eh. Di ba? Nagpagawa si Mrs. White, dinagay pa niya sa libro niya. Ay bakit sa kanya ipagkahigpit-higpit niya? Mas marunong pa ba siya kay Mrs. White? Kung titingnan po natin yung sa Exodo, ay meron naman po talagang utos dyan. Kaya lang, may context. Ang ibig sabihin, ang sabi dyan, huwag mong yuyukuran sila o paglilingkuran man sila. Yun po yung context eh. Kaya nga doon sa binasa ni Brother Johnson, maging si Haring David ay nagpagawa ng kirubin doon sa templo. Kasi nga, doon sa sanctuary mismo mayroong kirubin. Doon sa, di ba, doon sa kaban ng tipan, ay pinagawa ng Diyos kay Moises yun na gawin yung kirubin. So kung titingnan mo ngayon doon sa Exodo, parang kontra na yun. Ang sabi doon sa Exodo, huwag kayong gagawa. Ngayon, kung puputulin mo yung talata na huwag kayong gagawa, ay talagang hindi ka talaga pwedeng gumawa per se. Pero ang context, huwag kayong gagawa na paglilingkuran o sasambahin. Actually, katulad doon nung pinagawa ng Panginoon kay Moises doon sa ilang, doon sa tansong ahas. Yan. O kung natatandaan po ninyo yung tansong ahas na kapag nakagat, titingin doon sa ahas na tanso. Bandang muli, itong tansong ahas, sinamba na ng mga Israelita. So, kaya yun ay pinagiba. So dito po pumapasok yung pagsamba, mga kapatid. Ngayon, ang issue ngayon dito ay doon sa paggamit ng picture ng ating Panginoon bilang ilustrasyon. Eh parang malayo naman doon sa issue na ibinabangon kasi doon sa Exodo ang context pagsamba. Samantalang ang ating pong ginagawa naman is for illustration purposes. Actually, yun ang kanyang tinututulan na wag gumamit ng ilustrasyon. Kaya nga, kung yung paggamit ng illustration picture, ng picture ng ating Panginoon ay talagang mali, ay sabi ko nga, maging si Ellen White ay gumamit. Doon sa kanyang aklat na Desire of Ages, ay gumamit po siya ng illustration, ng picture ng ating Panginoon. And then, meron din po siyang picture ng Panginoon na ipinarehistro. So, kung titingnan po natin, mga kapatid, nung aking tanongin itong kapatid na ito na tumututol nga doon sa paggamit ng ilustrasyon, ang kanyang sinabi ay walang liwanag si Mrs. White doon sa topic na yon. Eh, sabi ko nga, ay kung ganun ang mangyayari, sa loob ng 100 taon mahigit, mga kapatid, sa loob na 100 taon na mahigit, no? Eh, dito sa illustration picture na ito, pinabayaan ng Diyos ang kanyang bayan. Pinadala niya si Brother Nero para bigyan tayo ng liwanag.
Ganun lumalabas po ito, mga kapatid. Ano ho? Kasi nga, si Ellen White ay gumamit. Pagdating sa kanyang anak na si Arthur White, ay gumamit. Okay lang din. Kay William White, apo, ganun din. Ay ang sagot niya, wala daw liwanag yung mga yun. So lumalabas nga, siya ngayon ang may liwanag. Well, mahirap naman pong sabihin na wala. Pero kung sabi nga, kung ang ating propetisa mismo ay gumamit naman ng illustration na tinututulan niya, pag binasa po natin yung ating kasaysayan, wala namang nagsasabi na mali ang gumamit ng illustration, mga kapatid. Well, doon sa kanyang punto na maaring masway yung kaisipan ng mga bata na pwedeng sabihin na iyan ay si Jesus, siguro, mag-iingat lang. Pero yung talagang tututulan mo na huwag gumamit ng illustration, tapos gagamitin mo yung Exodo, hindi ho talaga uubra kasi nga sa Exodo, lahat ng picture bawal eh. Kasi nga, ang pinag-uusapan doon, pagsamba. Ibig sabihin, kung pagsamba ang pag-uusapan, ay lahat talaga ho ng larawan ay bawal. Wala namang ipinahintulot ang Diyos na larawan na pwedeng sambahin. Ibig sabihin, kahit larawan pa ng tatay mo yan, kung dahil sa paghanga mo sa tatay mo, sinamba mo na. O, halimbawa, larawan ni Jose Rizal, ay dahil sa paghanga ng mga tao kay Jose Rizal, ay sinamba na nila si Rizal, ay talagang hindi na ho yun ang ipinapahintulot. Ngayon, pag nakakita na ho tayo ng sumasamba doon sa picture ni Jesus Christ, as illustration, siguro delikado na nga, mga kapatid. Actually, sa kasaysayan ng ating church, may natatandaan ako na mayroong nagpanukala na magpagawa ng picture ni Jesus Christ, ilalagay sa frame, tapos ilalagay sa loob ng church. Hindi ko alam kung natatandaan nyo po yung naging issue na yan. Ay marami hong tumutol doon, hindi ho nagtagumpay So, ang ibig sabihin, ang iglesia po may liwanag tungkol sa bagay na yan. Hindi katulad nung sinasabi niya na ang iglesia walang liwanag at yun na hindi ko pa natatanggap. Na si Mrs. White ay iwalang liwanag, mga kapatid. Ang ibig sabihin, mula kay Mrs. White hanggang sa panahon na ito, walang liwanag ang iglesia patungkol dyan sa paggamit ng illustration picture at dumating itong taong ito na siyang ipinadala ng Diyos na propeta. Kasi yun ang kanyang tingin sa sarili niya, propeta eh. Ang ginagamit niyang palagi ay yung Isaiah 58 na isigaw mo sa aking bayan ang kanilang mga kasalanan. Inaano niya sa sarili niya yung Isaiah 58 eh. Siya daw yun. Ewan ko mga kapatid. Yan lang po yung aking masasabi dyan. Okay, yung pong mga ginagamit ng kapatid natin na yon ay parang pinangungulit na lang. Sinagot na po namin yon point by point na yung mga ginagamit niya pong mga references ay meron pong konteksto. Ang pagbabawal ni Mrs. White ay hindi dahil sa kasalanan, kundi dahil magastos. Ano? Yung ginagamit po niyang, halimbawa, magbibigay na lang ako. Ito po yung ito po yung mga pinopost niya no? So, ang isa sa ginagamit niya ay nasa Publishing Ministry, page 220. Yung word na, we need not any external representation of the person of Christ. The imagination must take in the only begotten of the Father, full of grace and truth, the one altogether lovely and the chief among 10,000. So yung salitang, we need not any external representation of the person of Christ. Although didiin niya yun. Hindi talaga kaya pwede yung ibang picture, yung kay Kristo talaga bawal. Kaya lang, ang libro pa lang, may ideya na tayo kung ano tinutukoy. Publishing Ministry ito eh. Pinapayuhan ni Mrs. White yung mga nasa publishing department. Yung 220 na page, bago yung salitang yon, ang nakasulat ay ito. Pictures upon the mind eye, an extravagant outlay of means that have made for illustrations. Thousands of dollars have been expended, which has not tended to glorify God. A large number of illustrations in a book will cause some person to purchase it who would otherwise not take it. So wala akong sinasabing kasalanan.
Pagka ginamitan ng sobrang daming illustration, natural, magmamahal yung books. So, hindi na po maibibinta sa mga simpleng mga mamamayan. Kasi magmamahal din po yung kanyang, yung kanyang presyo. Tapos, ang sabi niya, dito sa letter 1897, I would not altogether condemn the use of pictures, but let fewer be used. So, kita nyo na. Hindi bawal. Kaso lang, ang kapatid na yon, pagka ganito na yung sinasagot namin, hindi niya panoorin yan. Ipopost niya na lang uli. Basta bawal. So, wala pong mararating. Hindi po nararating yung tamang liwanag. At saka yung issue po na yan ng tungkol sa picture, mga kapatid, matagal na pong sinagot. At hindi lang po ngayon lang lumalabas. Actually, sa ating archive ay may mga inquiry, may mga letter. Yun nga po yung ginamit naming sagot sa kanya, yung mga letter of inquiry 1954, 1929. Isipin nyo, ibig sabihin, noon pa, settled na po tayo dyan sa issue na yan ng paggamit ng illustration. Ay, ang problema nga, ngayon, ibabalik na naman niya. At ang masakit, nung binasa nga natin itong nasa archive natin, kasi may mga nag-inquire na church regarding sa paggamit. So, sinagot po yan ng Ellen G. White Estate. Nasa archive po natin yan, mga kapatid. Oh, ito, nandito nga sa akin yung mga letter of inquiry, yung sagot ng church, letter uli galing sa ibang conference, may sagot ang church. Wala hong sinagot ang church dito ng Ellen G. White Estate na mali ang paggamit ng illustration picture. So, ang ibig sabihin, wala po tayong dapat ikabahala sa bagay na ito. No? Dahil hindi lang ngayon po yung issue na yan. Matagal na po yung issue na yan. Okay? Kung may papakita ko nga lang saan to. Ito, katulad itong letter na to, isipin po ninyo, nasa archive po ito. Ang date po nito is 1963. Oh. Ellen G. White Estate Question and Answer and File, November 5, 1963. Ito po ay sulat, inquiry regarding sa paggamit ng illustration. At ang sumagot po nito ay yung kanyang apo that time, si Arthur White, na siya ang Ellen G. White Estate that time. Nung siya sumagot, walang problema. 1929, ang sumagot naman sa tanong na yan ay yung kanyang anak, si William White. Wala ring problema sa paggamit ng picture. Ay ang sagot ni Brother Nero walang liwanag. Ay sabi ko, yan ang problema pagka ganun ang mangyayari. Ayun po yun. Ayan. Halimbawa, mga kapatid, ito po yung sinasabi ni Brother Gomer sa archive natin. At kung makikita po ninyo ang ito ay nakalagay po ito, Advanced Search White State Archives. Online po ito, makikita po ninyo yung article tungkol sa picture. Ang sabi po dito, the first Ellen G. White book to be illustrated was Spirit of Prophecy Volume 4, published in 1884, as it was brought out for the use of our culture in the volume entitled The Great Controversy. There are number of illustration in this book, and facing page 332, there is a picture of Christ healing the demonic. Thus, we have in Mrs. White's first book, published for sale to the general public, a picture representing the ministry of Christ in which appears, while she was not directly responsible for the selection of the picture for her books, yet she was consulted. Ayan. So, to be fair, hindi naman daw sinasabi na siyang direkta na gumawa nun, pero kinonsulta siya na pwede ba ito, at siya po ay pumayag, mga kapatid, na maglagay ng picture ni Jesus sa kanyang libro na pinagbibinta ng mga colporteur. Kaya nga, nakakatawa kasi yung kapatid natin, ayaw pa rin talagang tumigil. Hindi man niya binabasa itong history. May sarili po siyang mundo.
May sarili po siyang history. Sabi niya dito, this picture appeared in 1888 edition of the Great Controversy. This was an enlarged volume representing material more fully. And the same illustration is used facing page 514. Kanina ay 332. Sa page 540 naman, the next Ellen White book carrying illustration touching of life of Christ was taught from the Mount of Blessings, published in 1896. Ito naman, yung aklat na yon. We employed Mr. Menti to paint a number of pictures for use in this book. And there are 3 illustrations picturing Jesus in his ministry of his sacrifice on the cross. The years after this, in 1898, Mrs. White book, The Desire of Ages, appeared. This was rather profusely illustrated, and many of the pictures depicted the life of Christ and were either painted originally for this book or were drawn from very old master artists. But before she brought out any books with illustrations, Mrs. White arranged for the production of a painting illustrating Christ, the way of life. She registered for copyright in the year 1883. The fact that her name appeared in the copyright. Napakalinaw nito, mga kapatid. Ang malabo lang talaga ay ayaw tumigil. Aywan ko ba naman bakit lalabanan pa ito, Brother Gomer? Walang liwanag eh. Ito, babasa lang po ako ng kaunting paragraph dun sa reply ni Arthur White dun sa nag-inquire regarding sa picture. Pakinggan po ninyo. Ito sabi ni Arthur White, it is my understanding that those of whom you speak are primarily concerned with the making of pictures of Christ and their use. Tapos sabi niya, there is no counsel from Sister White's pen on this point. Ulitin ko, sabi niya, there is no counsel from Sister White's pen on this point. She has given us no instruction that it was wrong to make picture of Christ. Ay, ito ba'y malabo? Ano sabi niya? She has given us no instruction that it was wrong to make picture of Christ. O sabi po dyan. Ayan po ay galing sa archive natin, ha, mga kapatid. Ayan, o. Tingnan po ninyo. She has given us no instruction that it was wrong to make picture of Christ. Ang gusto niyang palabasin, itong si Arthur White, na apo ni Ellen White, walang liwanag at siya ang may liwanag. Hindi daw authorized yun. Hindi daw authorized itong nasa archive na ito. O, tingnan niyo pang sabi. Relevant to this whole question is that of the use which was made of pictorial material presenting scene which related to Christ in use by the denomination while Sister White was living. And then, in this regard, we can state that during the last 25 or 30 years of Ellen White's life, picture were used in our denominational literature, both periodicals and books, in which Christ was represented. Ay nung basahin po namin ito, ipakita, ang sagot niya, walang liwanag si Arthur White. Ay paano pa tayo makikipag-usap sa ganon? Hindi ho ba? And this was particularly so in the Ellen G. White books. O ayan. The first Ellen G. White book to be illustrated was Spirit of Prophecy. Ito na yung binasa ni Brother Johnson kanina. Volume 4, published in 1884. So, dito mga kapatid, hindi na po natin kailangang pagtalunan ito. Whether or not, itong sinasabi ni Arthur White,
itong sinasabi ni William White, at si Mrs. White mismo ay gumamit ng picture ng ating Panginoon sa kanyang libro. So kung tayo ay maniniwala na si Ellen White, si Arthur White, si William White ay walang liwanag sa panahon na yon, napabayaan ang church sa loob ng 100 years, namatay si Ellen White 1915. Sinulat niya yung kanyang Desire of Ages 1898. Mayroon pong picture na ginamit si Ellen White 1898 do sa Desire of Ages. Ang ibig sabihin, bago namatay si Ellen White, talagang gumagamit siya ng illustration picture. Ngayon, kung walang liwanag si Ellen White from 1915 or from 1898 hanggang sa ngayon, nung lumitaw na si Brother Nero, saka lang lumabas itong katotohanan na ito na dapat tanggapin daw ng church. Ay kayo ang humusga diyan sa ganyang pangangatwiran, mga kapatid. Ayaw hong tumanggap eh. Ito po yung binasa ko kanina, mga kapatid, na pinaka-copyright ni Mrs. White. Ayan, ito po yung binasa ko po kanina, mga kapatid. Dito sa last part, the years after this, in 1898, Mrs. White's book, The Desire of Ages, appeared. This was rather profusely illustrated, and many of the pictures depicted the life of Christ and were either painted originally for this book or were drawn from very old master artists, but before she brought out any books with illustrations, Mrs. White arranged, ayan Ellen White arranged for the production of a painting illustrating Christ, the way of life. She registered this for copyright in the year 1883. The fact that her name appeared in the copyright. At ano pong picture yon na painting illustrating Christ, the way. Ito po yung the way. Yan. Yan po yung picture na malaki. Nakapako si Kristo 1883 and 1888. Sabi dyan, James White, another version with two major changes. Writing to Ellen, he noted that the law 3 is removed. Christ on the cross is made large and placed in the center. The reflected change in James White, Christ not the law, is the center of plan of salvation. Thomas Moran and America's foremost landscape artist was accompanied. Unfortunately, he died August 6, 1881. Ellen White, with the help of her two sons, had the steel plate engraving produced and copyrighted. The law was replaced by the crucified Christ. So dati kasi meron 10 commandments, mga kapatid, na nakapako. So tinanggal po yon, pinalaki yung picture ni Jesus nakapako sa cross. So biruin mo yan, pinaka-copyright pa niya, tapos may lalabas ngayon. Bulok daw yung church kasi gumagamit, mga leader. Pero promote ko pa man din kasi akala ko ito totoong Adventist. So yan po yung mga kapatid, yan yun. Yan yung dati. Tinanggal po yung dalawang nakalawit na parang tarpaulin dyan na tinag-represent sa 10 Commandments at ginawa pong wala na yon. Kasi ang ibig sabihin ay hindi ang sentro ng Adventist ay kautusan, kundi nakasinto kay Kristo. So wala ho talagang bawal. Hindi po talaga valid yung kanya pong ipinaglalaban. Hindi po doktrina ng Adventist. Okay? Sige, next tayo. Ako po ay si Elmer Esperida. Aking pangalan. Ang aking lang pong itatanong, Brother Johnson, ay sa chapter 7 ng Apokalipsis. Ano po? Chapter 7 ng Apokalipsis. Ito po talatang, simulan ko sa 3 po. Na nagsasabi na huwag ninyong ipahamak ang lupa kahit na ang dagat, kahit na ang mga punong kahoy, hanggang sa aming matatakan sa kanilang mga noo, ang mga alipin ng ating Diyos. At narinig ko ang ibang mga natatakan ng 144,000 sa mga angka ng Israel.
ito po ba ay, ang tanong ko po dito ay, ito ba ay talagang eksklusibo lang po sa bayan ng Israel ang mga tinatakan dito? Kasi sa 14, chapter 14, ay sabi ito ay mga hindi nahawaan ng mga babae at sila ay malilinis. Ito ba ay, isang tanong pa dito, ito ba ay mga lalaki talaga ito? Ano ba pwede ba natin ito i-interpret sa literal o spiritual? Paano natin po ito sapagkat may marami pa tayong mga kapatiran na hindi pa masyado alam ang mga ang ibig sabihin ng talatang ito. Ito po ang aking tanong. At ang pangalawa po ay nandito naman po sa chapter 11, verse 4. Simulan ko po sa chapter 3. At may ipagkakaloob ako sa aking dalawang saksi at sila ay magsisipag hulang 1,260 at 60 araw at nararamta ng magagaspang na kayo. At ang mga ito ay ang dalawang at kung nasain ng sino man na sila, ipahamak ang apoy at lumalabas sa kanilang bibig at lumalamo ng kanilang mga kaaway. At kung nasain ng sino man na sila, ipahamak ang kailangan ang mamamatay. Sa ganitong paraan, ang mga ito'y may kapangyarihan magsara ng langit upang huwag umulan sa loob sa kanilang tubig, na sila'y mga tubig sa pagiging dugo at mapahirapan ang lupa sa bawat salot ng tuwing kanilang nasain. Sino po ba ito na dalawang saksi na binabanggit dito sa 11? Chapter 11 verse 4 hanggang 6. Ito po ay hindi ko lubos pa ito na naintindihan na mga talatang ito. Ito ba ay sa mga huling panahon? Okay, yung una pong tanong ninyo sa Revelation 7, yung hindi nahawa sa mga babae, ito ba yung mga lalaki? Ang direkta po nating sagot dyan ay hindi po siya literal. Yung babae po dyan ay yung babaeng patutot, yung prostitute, yung false church. Ano pa? Yung pong huwad na iglesia, mga kapatid, ay yan po yung yan po yung tinutukoy po dyan. So ito po yung sagot natin sa ating interpretation ng Daniel and Revelation. Yung tungkol po sa babae, yung hindi nahawa, yung binasa po yung not defiled, hindi nahawa. Ayan. Ang Greek word po niya ay mulono, means to defile. Nababasa rin natin sa 1 Corinthians 8:7. Nahawahan or narumihan. The aorist tense in Greek suggests action of a specific point in time. In this case of this day, sa Seventh Adventist Bible Commentary na nakasulat din, it refers to the time when the coalition of religious elements symbolized by woman. So yung woman na yon, ayun po yung false church. Any yielding would be an act of defilement. So, ibig sabihin yung pagka naging kasagsagan na ng persecution, yung babae, yung pagpapatupad ng utos ng babae, ay yung mga doktrina at yung pagsamba na kanyang pinipilit, pag hindi ka, ang mga hindi nahawahan, ay hindi talaga natukso. Kapatid, hindi talaga siya nadaya nung babae. So, yung woman dyan, symbolize of a faithful woman in Revelation is used consistently with the reference to God's people, Revelation 12, while the prostitute symbolize apostate and unfaithful. So, the king and all the nations of the earth have, the 144,000 have refused that defile themselves by worshipping the beast, but have kept themselves pure unto God.
The plural form women refers most likely to the great prostitute Babylon and her daughters. Yan, yung mga Protestant. Ayan po. So, yung pangalawang tanong, bigay kay Brother Gomer. Ayan, yung pong dalawang saksi, mga kapatid, ay ito po ay natupad doon sa maliit na sungay, ano? Na ang sabi doon, ang gagawin kasi nitong maliit na sungay na ito, tingnan po ninyo doon sa Daniel 8, ang talata ay 12. Ang sabi po diyan, at ang hukbo ay nabigay sa kanya na kasama ng palaging handog na susunugin dahil sa pagsalangsang, at kanyang iwinaksi ang katotohanan sa lupa at gumawa ng kanyang maibigan at guminhawa. So, kung titingnan po natin doon sa panahon nitong paghahari ng maliit na sungay, sa loob ng 1,260 years, ang panahon po na yan ay yung Biblia ay talagang parang nakatago. Kriminal ang may dala ng Biblia nung time na yan. Kaya nga, ang pagsasalarawan doon sa dalawang saksi na kung titingnan po natin sa pagtuturo ng isang Bible scholar po natin, si Ranko Stepanovic, ang sabi niya po ay ganito, may two witnesses. The Greek word martus means both witness and martyr. Yan. A number of suggestions have been offered with regard to the identity of the two witnesses. Yung iba, the law and the prophets, the law and the gospel, Moses and Elijah, or two prophets would function as Moses and Elijah in the last days. Tapos ang sabi niya, most persuasive are the ones which identify the two witnesses as the Bible or the people, as or the Bible or as the people of God. According to the former, the two witnesses represent the Bible, both the Old and New Testament. Jesus made clear that Old Testament does bear witness of Him. Ang sabi po doon sa Juan 5:39, saliksikin ninyo ang mga kasulatan sapagkat iniisip ninyo na sa mga yaon ay meron kayong buhay na walang hanggan. At ang mga ito'y siyang nagpapatotoo tungkol sa akin. So, sa Adventist perspective, mga kapatid, ito pong dalawang witness na tinutukoy sa Revelation ay walang iba kundi itong banal na kasulatan na binubuo ng New at Old Testament. Kasi nga, mula nung naghari yung maliit na sungay, naghari po siya 538 hanggang 1798, yan po ay 1,260 years. 3.5, no? 3 taon at kalahati. So, ang katuparan noon, 1,260 years. So, ang ibig sabihin, that time, yung Biblia ay nagwi-witness pa rin, pero nakatago. Kaya nga, ang sabi doon nakasaklot, nakadamit sako. Ibig sabihin, hindi hayagan, mga kapatid. Hanggang sa natapos ang kapangyarihan ng yung maliit na sungay, hinuli yung Papa, si Pope Pius, at doon nag-umpisa muli na magkaroon ng printing ng Bible. After nung tinatawag na French Revolution. So sa ating po mga Adventist, mga kapatid, ang two witnesses ay walang iba, kundi yung banal na kasulatan. Old and New Testament. Yan. Kaya yung halos mamatay sila, tapos pinagmasdan ng mga kaaway, yan po yung naranasan ng Bible during Dark Ages. Kaya Dark Ages kasi pinakumpiska ang Biblia, halos malipol, pero may nakapagtago yung mga Waldensians. Pagkatapos noon, ang hula uli sila. Kaya yung 1,260 na panahon na binabanggit din po rito ay yan na yung mula 538 hanggang 1798. Kasi di ba diyan sa sa 11 verse 3, at may ipagkakalob ako sa aking dalawang saksi, sila ay mga nagsipanghulang 1,000 at 100 at 200 at 60 araw na nararamtan ng magaspang na kayo. Sino ba yung nag-prophecy na magkakaroon ng pangyayaring ganon? Eh di pa yung Bible.
na mga kapatid. Kaya yung pong sinasabi po rito na mga katangian niya ay talagang tumutukoy sa banal na kasulatan, yung Old and New Testament. Yan po. Okay? Sa pala si Nilson Lopez. Unang tanong ko, yung sulat ni Mateo, Kapitulo 28, 27 pala. Yung namatay si Jesus, si unang sinabi dito, 27:45. Mula ng oras na ika-6 ay nagdilim sa buong lupain hanggang sa oras na ika-9. Ang punto ko dito, kung alin yung totoo, yung sinasabi ba ni Mateo o yung sinasabi ni Lucas. Kaya sa Lucas, sabi niya dito sa 24:44, na magtatangaling tapat na nagdidilim sa ibabaw ng buong lupain hanggang sa ikatlo ng hapon. Habang nagdidilim ang araw, ay napunit sa gitna ang tabing ng templo. Si Jesus ay sumigaw ng malakas at nagsabi, Ama, sa mga kamay mo ay nahabilin ko ang aking espiritu. At pagkasabi nito ay nalagot ang kanyang hininga. Dito kasi, ang sinabi dito mula alaw na hanggang alas 3. Tapos dito sa isa, alas 6 hanggang alas 9 hanggang Kasi oras na ika-6 hanggang ika-9. Ika-6 hanggang ika-9 sa Mateo. Inaka-6. Tapos sa Lucas, alaw na hanggang alas 3. Alin ba yung katotohanan dito? Tingnan mo yung sa Mateo Sa Mateo 27. Kasi magkaiba sila eh. 44, ang ginamit dito nang magtatanghaling tapat. O baka yun. Ayun na nga. Ito ba yun? Binabanggit po ninyo? Oo. Ah, Ang dilim so din. ang problema ngayon, yung tanghali. Tama, yon. Ang oras, Ilagay mo nga ang yung- ibig ko sabihin yung oras. Yung kasi diyan sa Mateo po kasi nakalagay, ng oras na ika-6 ay nagdilim ang buong lupain hanggang sa oras na ika-9. Oh, ibig sabihin, Okay. maybe pa ng umaga Doon yun. po sa Lucas, lagay mo yung Lucas 23, 44. Ang sabi naman dito, nang magtatanghaling tapat na, nagdalim sa ibabaw ng buong lupain hanggang sa ikatlo ng hapon. So Oh, yan yan po nga. yung nagpapakot ko sa inyo. Tama, no? Yan. Oo. Tanghaling tapat hanggang ikatlo ng hapon. Yung isa naman, mula sa ika-6 hanggang Hanggang ika-9. ika-9. Hindi ibig sabihin maaga pa yun. Oh, yun. So, kung ilalagay po natin yung 23:44, diyan po, ibalik mo nga doon sa ang dating Biblia. Ito po yung ang dating Biblia. Nang oras na ika-6 na, nagdilim sa ibabaw ng lupa hanggang sa oras na ika-9. Doon sa Mateo Di Lucas. 27:45, tandaan po niyo mga kapatid, 27:45. Mula nga ng oras na ika-6 hanggang oras na ika-9. Pareho lang eh. Ibig sabihin dito yung mali ang pagkasulat. Parang ito yung version nito ang parang nagkaroon ng pagkakaiba. Pero ganun po man, yung pong nasa Lucas, kung titingnan po natin, parehas lang kasi ika-9 din ang nilagay dito eh. Kaya lang doon sa Lucas, ang ginamit, ikatlo na. Pero, ang reference naman niya is magtatanghaling tapat. Alas 12. Nakita po ninyo? Hanggang alas 3. Okay, hanggang alas 3. So, ang ginamit po doon, dito sa version na to, yung normal na oras natin ngayon, alas 12 hanggang alas 3. Doon naman sa oras na ika-6, kung titingnan po ninyo yung oras na ika-6, kung natandaan nyo po puntahan po ninyo yung Mateo 20. Mayroon, yung araw po kasi, yung daylight, mayroong unang oras, ikalawang oras, ikatlong oras. Tingnan po ninyo yung parable of the 11th worker. Nandun po yon. Hanggang 11th hour. Di ba? First, second, third hour. Ang first hour, alas 6 ng umaga. Oh, yun nga. Nakita po ninyo? Ika-6, yun ang ika-6. So, kung ang alas 6 ng umaga ay unang oras, yung ika-6 na oras, tanghaling tapat talaga, alas 12. Kasi At yung alas 3 ng hapon, ika-9 na oras. gaya doon para tumatama yung ano na yun. Nakita po ninyo? So, yung ginamit na maghahating tanghalin tapat, alas 12 po yon. Sa oras, kung tatanungin natin yung oras, anong oras yon sa Hebrew?
ika-6 na oras. Ito, ipakita ko lang, Brother Gomer, para maintindihan yung sinasabi mo. Ayan, sige. Ayan. Ito, yan dyan eh. Ay, nandito sa kabila. Hmm. Ito po yung tinatawag na pagkakaiba ng Jewish reckoning at Roman reckoning. Kaya meron pong pagkakagamit ng tinatawag na Roman reckoning at Jewish reckoning ay iba. Sa Jewish po, yung ika-6 na oras, alas 12. Yan niyo po. Diba? So, alas 12 hanggang ika-3, yung ika-siyam naman sa atin. Tingnan mo yan. Yung alas 6, unang oras yan, yung alas 6 dyan, yung oras na ika-6, sa panahon ng bagong tipan, ang mga Hudyo gumagamit ng Jewish time reckoning. Kaya, yung unang oras, 6 to 7. yan. Sa atin, imagine niyo yung relo natin. Ano ang nakalagay dyan sa, di ba? 6 to 7, unang oras yan. Unang oras yan. So, sa ika-6 na oras, nakikita nyo, tirik na dyan, alas 12. Yan ang pag hindi natin alam na ang mga alagad ay gumagamit minsan ng Jewish reckoning at Roman time reckoning. Magkaiba na po yung settings. Kasi, ang alas 6, baliktad eh. Yung alas 6 natin, naging nasa taas ng alas 12. Sa kung ititingnan po ninyo yung mga talata dyan, nagtatama pareho. Magkaiba lang na sinasabi kasi magkaiba sila ng time reckoning na tinutukoy na ginamit. Ayan, puntahan po natin yung Mateo 20 para makita po ninyo. Biblical po ito. Ayan, verse 1, 20 verse 1. Sapagkat ang kaharian ng langit ay tulad sa isang tao na puno ng sambahayan na lumabas pagka umagang-umaga upang umupa ng manggagawa sa kanyang ubasan. Verse 2. Matapos at na makipagkasundo na sa mga manggagawa sa isang denaryo sa bawat araw ay isinugo niya sila sa kanyang ubasan. Verse 3. Ito na, ginamit na. At nang siya ay lumabas ng malapit na ang ikatlong oras, ikatlong oras po yan, alas 9 po yan. At nakita ang iba sa pamilihan na nangatayong walang ginagawa, verse 4, ay sinabi niya kanila, magsiparaon din naman kayo sa ubasan, bibigyan ko kayo ng nasa katwiran. At nagsiyaon ng kanilang lakad sa ubasan. Verse 5, lumabas siyang muli ng malapit na ang oras na ika-6. Alas 12 yun. Alas 12. At ika-9. Alas 3. Alas 3. At gayon din ang ginawa. Verse 6. At lumabas siya ng malapit na ang ika-11 oras. Alas 5 na po yan. At nakasumpong siya ng mga iba na nakatayo at sinabi niya sa kanila, bakit kayo nakatayo rito sa buong maghapon na walang ginagawa? Alas 5 na po yan. And then, 7. Sinabi sa kanya, sapagkat sino may walang umupa sa amin. Sinabi niya sa kanila, magsiparito din naman kayo sa ubasan. 8. Nang dumating ang hapon, pag tinignan niyo po yung hapon na yan, evening, alas 6 po yan. Uwian na. Sweldo na. Kaya diyan, ang sabi nga, ang una niyang pinasweldo, yung pumasok ng alas 5 ng hapon. Halos 1 oras na lang nagtrabaho yun hanggang alas 6. Kaya masama ang loob ng iba. Ay, ang sineldo ay 1 denaryo din. Diba? So, yung mga nagtrabaho ng alas 6 ng umaga, abay, siguradong mas malaki ang sahod natin. Overtime yun. Kasi yung alas 5 nagtrabaho, 1 denaryo ang sahod. Nung ibigay? Abay, nung ibigay, parehas din 1 denaryo. Ba't ganon? Ba't ganon? Kami, maghapon kami, mula alas 6 hanggang ng umaga, hanggang alas 6, 12 hours silang nagtrabaho. Yung sahod, parehas lang. So, yan po yung, ano po dyan, sa oras na ginagamit kapag mga Hebreo. Una, pangalawa, ikatlo, 4, ka-6. So, yun po yung, kaya yung pong Mateo, na ginamit dito sa ang bagong ang Biblia, Tanghaling tapat? ay tanghaling tapat at ikatlo, pareho lang po yun doon sa ika-6 at ika-9. Tama lang din na isulat ni Mateo yon kasi nasa prophecy yun sa Amos 8:5. Pakilagay nga. Sa Amos 8:5, ang sabi po dyan, at mangyayari sa araw na yaon, sabi ng Panginoon Diyos,
na aking papalubugin ang araw ng katanghaliang tapat at aking pagdidilimin ang lupa sa maliwanag na araw. Kaya mabuti sinulat ni Mateo kasi kung hindi, walang katuparan yung nangyari. So, ayan po yun. Meron po kasi silang, meron pagkakaiba yung Jewish reckoning at Romans reckoning. Okay. Apo, Okay. time. Ayun na po. Nasagot na. Okay, salamat. Thank you. Ayan. Actually, ano yan nakakalito pag hindi natin napag-usapan. Okay. Closing Christian song. pa ay last generation na theology. Sinless perfection, yung issue ngayon. Updated ito So, Sukutin. ano pa ang masasabi nyo dyan, mga kapatid? Kailangan sinless perfection para makarating tayo sa langit. Malaking bagay yan mga kapatid na maintindihan natin. Well, alam nyo mga kapatid kung bakit ganon ang naging issue dyan sa last generation. Mayroon po kasi talaga silang doktrina na kailangan talagang maabot yung ganong state para manalo ang Diyos. Ayan. Yun po ang dahilan. Kung bakit, ay nasa libro po kasi yan para maintindihan po ninyo saan lang gagaling yung tinatawag na sinless perfection. Bakit yun ang issue? Ayan. Ang kadalasang ginagamit po nilang talata ay yung nasa unang Juan 3. Ang talata po niyan ay 6 at 9. O tingnan po ninyo ha. Ang sino mang nananahan sa kanya ay hindi nagkakasala. Sino mang nagkakasala ay hindi nakakita sa kanya, ni hindi man nakakilala sa kanya. Tanong mga kapatid, sino sa atin dito ang hindi na nagkakasala? Ay paano tong talatang to? Kasi ang sabi diyan, ang sino mang nananahan sa kanya ay hindi nagkakasala. Pag tinanong mo sila, hindi na ba kayo nagkakasala? Ewan ko, kung sasagot sila lang hindi na. Ngayon, para matupad yan, dapat hindi ka na nagkakasala. Pero kung nagkakasala ka pa, hindi ka pa nananahan sa kanya. Ganun ang conclusion niya. Di ho ba mga kapatid? Tapos, pag tinuloy pa natin yan sa 9, tingnan natin yung 9. Ang sino mang ipinanganak ng Diyos ay hindi nagkakasala. Hindi ho ba kayo kinikilabutan pagka ganyan ang intindi? Alam niyo ho, nung una kong mabasa yan, ako rin po ay nagulumihanan mga kapatid. Kasi hindi ko maintindihan. Kasi ang pakiramdam ko sumasampalataya naman ako, pero talagang hindi natin maiwasan. Bigla ka na lang nagmuray. Di ba? Nagdadrive ka, bigla kang kinat. Hindi ba kasalanan yon? Kasalanan pa rin yun Ngayon, kapag itong Tagalog lang na ito ang babasahin natin, talagang makukonfuse po tayo. Ano ang ibig bang sabihin nung hindi nagkakasala dyan? Tingnan niya natin sa English. Ilagay mo sa English. Siguro yung NIV. No one who is born of God will continue to sin. Iba na ho yung meaning, di ho ba? Hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. O basahin po natin yung 6. No one who lives in Him keeps on sinning. Hindi ho ba tama na yung grammar? Keeps on sinning. Ang ibig sabihin, Nagpapatuloy. hindi ka magpapatuloy. Yan. Yung mga ipinanganak ng Diyos, hindi ho talaga nagpapatuloy sa pagkakasala. Not necessarily mean, hindi na talaga sila makakagawa ng kasalanan. Hindi po yun ang ibig sabihin noon. Bakit? Kasi kung maniniwala tayo doon sa sinasabi na sinless as in, ay anong sabi ni Juan? Puntahan niya natin yung unang Juan 1:8. Ay si Juan din po nagsabi nito If we claim to be without sin, we deceive ourselves. At ang matindi po dyan mga kapatid, anong ginamit ni Juan? If you. You ba? If we. Isinama niya yung sarili niya. Abay, kung naniniwala si Juan ng sinless perfection, abay, dapat sa puntong ito si Juan, sasabihin niya sa sarili niya, sinless na ako. Kaso isinama niya yung sarili niya, if we claim to be without sin, we deceive
ourselves and the truth is not in us. Bakit? Kasi si Juan po ay naniniwala. Ito yung paniniwala ni Juan. 1 John 2 verse 1. My dear children, I write this to you so that you will not sin. Sabi niya, but if anybody does sin, alam ni Juan pwedeng magkasala. So, kung titingnan po ninyo yan sa Tagalog, ilagay natin sa Tagalog, ibalik po natin. Mumunti ko mga anak, ang mga bagay na ito ay sinusulat ko sa inyo upang kayo'y huwag magkasala. At kung ang sino man ay magkasala, hindi siya anak ng Diyos. Yung bang sabi diyan? Hindi. Ang sabi diyan, may tagapamagitan tayo. Pero doon sa 3:9, tingnan po ninyo. Unang 3:9. Ang sino mang ipinanganak ng Diyos ay hindi nagkakasala. Dito ba sa talatang ito pwede ka pang magkasala? Di ba hindi? Kasi pinanganak ka na ng Diyos. Kung ganun natin uunawain, ay doon sa chapter 2 verse 1, if pwedeng magkasala sa 2 verse 1. Pero dito, hindi na pwede talaga. Ay anong nangyari kay Juan, mga kapatid? Kaya nga, tama yung sinasabi doon sa NIV na keeps on sinning. Ang ibig sabihin, ang isang ipinanganak ng Diyos, kung siya man ay magkasala, magsisisi siya at hindi siya magpapatuloy doon sa kanyang ginagawa. Kaya nga tayo, pag natisod tayo, pag nagkasala tayo, nalulungkot tayo Yung iba nga, pag biglang napamura, sasampalin yung bunganga niya Kasi yun yung sinasabi sa 2:1, na kung tayo magkasala, may tagapamagitan sa Diyos. Pero kung tayo anak ng Diyos, talagang hindi ka magpapatuloy dun sa buhay ng makasalanan. Ang ibig sabihin, ang pinag-uusapan po dito ay lifestyle. Magkaiba ang lifestyle ng mananampalataya sa hindi mananampalataya. Yung mananampalataya ay hindi ho pwedeng magsabong yan. Hindi niya lifestyle yung magsabong. Okay? Yun namang hindi mananampalataya, lifestyle niya yun, tuwing linggo na sa sabungan. Nakita po ninyo? Ngayon, yung lifestyle niya ay nasa sabungan, pag nakakilala sa Panginoon, ay kahit pa paano makikipaglaban yun, hindi na siya magsasabong. Tama? Ay paano kung natukso minsan, tumaya? Pero nagsisi siya. Yun ang kaibahan nung ipinanganak ng Diyos at yung walang pananampalataya, mga kapatid. O, tingnan po ninyo, mga kapatid. Ito po yung dahilan kung bakit itong last generation ay talagang kailangan daw ma-attain nila yon. Ano bang dahilan, mga kapatid? Ito pong babasahin natin ay ito po mismo yung libro ni Andreasen, God's Government on Trial. Ang sabi po dyan, a serious situation arose in heaven when Satan made his charges against God. So, inakusahan ni Satanas ang gobyerno ng Diyos. Okay? The accusation in reality constituted an impeachment. Many of the angels believed the charges. They ranged themselves on the side of the accuser. 1/3 of the angels in that must have been million-faced God with their leader, the highest among the angels, Lucifer. It was no small crisis. It threatened the very existence of God's government. Tapos sabi niya, how should God deal with it? Yan. O yan. Tapos, ang sabi doon, the only way the matter could be satisfactorily settled so that no question would ever arise again was for God to submit His case to the ordinary rules of evidence. Was or was not God's government just? So yan po yung issue, mga kapatid. Punta na tayo dito sa, yan, in order. Tingnan po ninyo, para hindi na po natin basahin lahat. Sabi dyan, in order for God to sustain His contention, it is necessary for Him to show that He has not been arbitrary, that the law is not harsh and cruel in its requirement, but contrariwise, it is holy, just, and good, and that men
can keep it. Kasi nga, ang accusation ni Satanas, hindi kayang sundin yung kautusan ng Diyos. It is necessary for God, sabi niyan, to produce at least one man. Ilan daw? One. One man. Tanong, meron na hubang isang tao man lang na nakasunod sa kautusan ng Diyos? Meron na ho ba? Meron? Wala? Meron. Si Job. Oh, sino pa? Ang dami. Si Zacarias. Si Abraham. Sabi nga si Abraham eh. At si Enoch eh. Napunta na sa langit si Enoch eh. Di ho ba? At ang pinakaano po doon, ang ating Panginoong Jesucristo. Tama? Kasi nagkatawang-tawang ating Panginoong Jesucristo. And then, sabi niya, in the absence of such a man, kapag walang ganon, God loses and Satan wins. Pag hindi nakaproduce ng isang tao man lang na susunod, matatalo ang Diyos, mananalo si Satanas. Eh kaso, may naproduce ang Diyos eh. Sino? Ang ating Panginoon. Una na sa lahat. At tapos binanggit natin, nandyan si Abraham, kung sino-sino pa. Ngayon, ang sabi rito ngayon, the outcome therefore, ito na, hinges on the production of one or more. Kanina, one lang. Ngayon, may dagdag na. Who keep the commandments of God. On this, God has staked His government. Kumbaga, na ano yung gobyerno ng Diyos. Okay? Tapos ito sabi ni Andreasen, while it is true that many from time to time have dedicated their lives to God and live without sin for periods of time, Satan claims that these are special cases. Nakita po ninyo? So yun daw, si Job, yung mga binanggit nyo, si Job, si Abraham, si Enoch. Ang sabi daw ni Satanas, ang claim ni Satanas, yun daw mga yun ay special cases as was Job's case. Oh. And do not come under the ordinary rules. Ang ibig sabihin, medyo may daya yung rules na ginamit, parang ganon. And then sabi niya, he demands a clear-cut case. Anong ibig sabihin niya? He demands a clear-cut case where there can be no doubt. Ibig sabihin, yung panalo ni Jesus Christ, kaduda-duda. Yung panalo ni Job, kaduda-duda yon. Kaya nga ang gusto ni Satanas ngayon, may rematch. Oh? Sabi niya, he demands a clear-cut case where there can be no doubt and where God has not interfered. Dapat wag makialam ang Diyos. Walang kampihan. O dapat hindi Sino po sa atin yan ang mananalo kung hindi makikialam ang Diyos? Yan daw ang gusto ni Satanas mangyari. At ang matindi rito, kayang ma-attain nitong last generation yung sinless perfection Without na walang pakialam ang Diyos. Tapos ang tanong niya, can such an instant be produced? Kaya ba? Kaya bang ma-produce? Sa mabilisan, instant pa ang ginamit. Ngayon, ang matindi, tingnan po ninyo. Ano sabi? Pumayag ang Diyos. God is ready for the challenge. Ito matindi dito. He has bided his time. The supreme exhibition has been reserved until the final conflict. Out of the last generation, God will select His chosen ones. Nakita nyo na? So, ang gagamitin na panglaban ngayon ng Diyos kay Satanas para manalo siya, yung last generation. nakasalalay sa atin yung panalo ni Kristo, baliktad na. Hindi na nakasalalay kay Kristo yung panalo natin, kundi nakasalalay na sa atin si Kristo. Pag naniwala kayo dyan, para doon sa mga nababagyan natin LGT, ito po'y doktrina na pinaglalaban ngayon na iba rin mga layman na ang last generation, mga tao sa huling henerasyon, kailangan ganun ang maging karanasan. At yun ang yung sinasabi, binabasa ng Brother Gomer. Kayo ba maniniwala dyan? Tingnan pa po ninyo. Yung naka-green. Satan has claimed that those who in the past have served God have done so from mercenary motives, in that God has pampered them. So yung palang yung mga sinasabi natin na nakasunod, si Job,
ay ano daw pala yun, no? God have done so from mercenary motives and that God has pampered them. And that he, Satan, has not had free access to them. Wala bang free access si Satanas kayo? Halos, ang sabi lang ng Panginoon, wag mo lang galawin ng buhay niya eh. If he were given a full permission to press his case, sabi ni Satanas, they also would be won over. Mananalo si Satanas, sabi. But he charges that God is afraid to let him do this. Nakita nyo? Takot daw ang Diyos. Tapos ang sabi niya, give me an fair. Ano sabi? Give me a fair chance, Satan says, and I will win. Lalabas dito mga kapatid, si Satanas, hindi pa po siya talo. Humihingi pa po siya ng rematch sa Diyos. At sabi niya, bigyan mo ko ng patas na laban, talo kita. Humihingi siya ng rematch at ang maging rules dapat patas. Ang tanong, Brother Gomer, paano kayo nalaman ni Andreasin yan? Parang nag-uusap si Kristo sa Satanas, nandun siya sa gitna. Alam niya eh, sagutan. Tingnan mo rito, ayan pa. Tingnan mo rin yung naka-highlight na kulay, ito kulay pink. God permits Satan in the last generation to try his people to the utmost. Ayan, ang matindi dyan. Tapos, God, ito sabi niya, God to make the demonstration complete, does one more thing. He hides himself. Magtatago ang Diyos. Tapos, ang sabi niya, the saints cry to God day and night for deliverance, but He appear not to hear. Seemingly, ito matindi dito, Brother Johnson. Yan nakaread, sabi niya, seemingly. Ano ho bang ibig sabihin ng seemingly? Parang. Ano, di ba? Parang. Ang gusto ni Satanas, ano sabi daw ng gusto ni Satanas? Hindi mag-i-interfere ang Diyos. Ngayon, pumayag ang Diyos. Nakita niyo, pumayag na hindi siya mag-i-interfere. Pero pagdating dito, seemingly. Lalabas ngayon, kunwari, pumayag ang Diyos pero hindi pala. Magre-reklamo na naman si Satanas nito. Parang nagkikwento lang ng ano eh. Kasi sabi niya, seemingly they must fight their battle alone. They must live in the sight of a holy God without an intercessor. Nakita nyo? Itong last generation, kaya nilang mabuhay daw ng walang intercessor. And then, tuloy na, sa baba. If men in the last generation can successfully repel Satan's attack, if they can do this with all the odds against them and the sanctuary close, what excuse is there for men's ever sinning? So, kung kaya nung last generation daw, ito matindi. Yan, sa 144,000. Nakita niyo po yan, no? Through the last generation of saints, God is stand finally vindicated. Ibig sabihin, kaya lang maabot talaga yung sinless kasi hindi mabibindicate ang Diyos. Through them, ito matindi. Through them, He defeats Satan and wins his case. Wala pa, hindi pa talo si Satanas. Tapos, ito, itaas mo pa. Sige nga. The matter of greatest importance in the universe is not the salvation of man, sabi niya. Important as that may seem, the most important thing is the clearing of God's name from the false accusation made by Satan. Ito pala yung pinaka-importante daw sa lahat. Ang ibig sabihin, nung dumating ang ating Panginoong Jesucristo dito, hindi number one na goal niya iligtas ang tao, kundi i-vindicate, ang sabi niya, yung pangalan ng Diyos sa accusation ni Satanas. Ang sabi dito, the issue is before us and will be decided in the lives of God's people. Tapos, kayo pong bahala kung matatanggap nyo to. Ano sabi? God is, sige nga ho, matatanggap nyo ba that God is depending upon us as He did upon Job. Is in confidence well placed? Tingnan po ninyo yung kontra-kontra. Si Job daw, pinamper, kaya nanalo. And then, last na lang. The cleansing of the sanctuary in heaven is dependent
upon the cleansing of God's people on earth. Ang iniisip ko, hindi ho ba yung cleansing of the sanctuary sa pamagitan ng dugo ng Panginoon? Bakit ngayon dito ay nakadepende na sa Kakayanan ng tao. mga tao dito sa lupa? So ito po yung dahilan kung bakit marubdob yung panawagan ng last generation ng sinless perfection. Kasi nga, kung hindi natin na-attain yung sinless perfection, matatalo ang Diyos. Kasi nga, sa kanila nakadepende yung panalo ng Diyos. Oh? At ang ginagamit nga nilang talata doon sa sinless perfection, ayan na nga po, isang talata na yan. At ang isa pa, yung Mateo 5:48. Na, be ye perfect as your Father in heaven is perfect. Yun po ang kanilang batayan. Out of context, mga kapatid. No? Kaya yan po yung ating masasabi po dyan sa last generation po na yan. Okay. Ang ating po bang iglesia, mga kapatid, meron na ba kayong pastor na naging district pastor po dito? Mula nung nagkaroon ng church dito, na pumunta dito, na ang sabi niya, okay lang magkasala tayo. Meron na ho ba? Wala ho tayong itinuturo na ganyan. Pero ito mga last generation, dahil kinukontra natin yung turo nila, ang atin daw itinuturo, okay lang magkasala kayo. Ay naku naman, sabi ko mula nung ako'y matutong mag-sermon, hindi man ako nag-sermon na okay lang na paglabas mo dito sa church, makipag-chismisan ka na. Wala naman pong ganun tayong itinuturo, mga kapatid. Ang itinuturo natin ay kung tayo ay na kay Kristo, ay mabubuhay tayo sang-ayon sa kalooban ng Diyos. Amen? At yun ang sinasabi ni San Juan, na ang ideal sa isang Kristiyano ay hindi magkasala. Pero, dahil nga tayo nandito sa katawang ito, na ang sabi ni Apostol Pablo yung gusto kong gawin, hindi ko magawa. Yung ayaw kong gawin, hindi ho ba, mga kapatid? Yun ang ating kalagayan Kaya nga, ang ating Panginoon, tutulungan tayo. Kaya nga sabi ng Panginoon, kung ako'y hiwalay sa inyo, wala kayong magagawa. At nararamdaman po natin yan. At dahil po dyan, anong sabi doon sa isang talata ng Hebreo 4? Basahin nga po natin yung 15. Sapagkat tayo walang isang dakilang saserdote na hindi maaaring mahabag sa ating kahinaan. Alam ng ating Panginoon ang ating kahinaan. Sabi niya, kundi isa na tinukso sa lahat ng paraan, gaya rin naman natin, gayon may walang kasalanan. So, sa ating kalagayan ngayon, mga kapatid, alam ng ating Panginoon ating kahinaan. Ngayon, anong gagawin niya? 16. Magsilapit nga tayong may pagkakatiwala sa luklukan ng biyaya upang tayo'y magsipagtamo ng awa at mga kasumpong ng biyaya upang tumulong sa atin sa panahon ng pangangailangan. Lahat po tayo ay natutukso, nadadapa. Pero dahil sa biyaya ng Diyos, tayo po ay nakakatayo at nakakapagpatuloy. Mga kapatid. At yan ang gusto ng Diyos. Kung titingnan po ninyo yung sulat niya sa 7 churches, maganda, 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 maganda. Basahin natin yung example. Sa Epeso, Apokalipsis 2. Tingnan po ninyo, mga kapatid. Apokalipsis 2:1. Sa anghel ng iglesia sa Epeso, sulat mo, ang mga bagay nito sinasabi na may hawak ng 7 bituin sa kanyang kanang kamay na yaong lumalakad sa gitna ng 7 kandilirong ginto. Yan po ay ang ating Panginoon. Sabi niya, tingnan po ninyo, nalalaman ko ang iyong mga gawa, ang iyong pagpapagal at pagtitiis, at hindi mo matiis ang masamang tao. Sinubok mo ang nagpanggap na apostol at sila hindi gayon, at nasumpungan mo silang pawang bulaan. Tuloy. May pagtitiis ka at nagbata ka dahil sa aking pangalan at hindi ka napagod. Di ho ba puro maganda yan? Pero sa verse 4, ano sabi? Ngunit, meron akong
laban sa iyo. Ano daw? Na iyong iniwan ang iyong unang pag-ibig. Ngayon, may laban ang Diyos sa church ng Efeso. Tapos na ba siya? Hindi mo naabot ang sinless perfection, patay ka. Hindi. Ano sabi sa talatang 5? Kaya't alalahanin mo kung saan ka nahulog at magsisi ka. So tama si Juan. Ano sabi ni Juan? Sinusulatan ko kayo mga kapatid upang kayo'y huwag magkasala. Ngunit, kung tayo magkasala, mayroon tayong tagapamagitan ang ating Panginoon. Hindi ba? Ay, yung last generation, ano sabi? Without intercessor kanina, di ba? Mabubuhay daw sila without intercessor. Kaya. Kasi yun nga ang gusto ni Satanas eh. Dapat makipaglaban ang last generation, hindi makikialam ang Diyos. Ay, iwan ko lang mga kapatid. O, Brother Johnson. Okay. So, wala pong dapat idagdag. Malinaw na po yan mga kapatid.